The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Ayan, good morning po mga ka-Radyo Agri. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek Kasaganaan para sa Bayan. Muli nagbabalik ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power, ang programang naglalayong magbigay liwanag sa kahalagahan ng gender and development sa ating komunidad. Dito sa ating programa, tatalakayin natin ang mga issue, polisiya at inisyatibo na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, inklusibong pag-unlad, at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Ito ay mahalaga dahil ang gender and development ay hindi lamang para sa kababaihan, ito ay para sa bawat isa sa atin. Kaya naman samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan na magbibigay inspirasyon sa kaalaman tungo sa mas pantay at progresibong lipunan. Ako po ang inyong makakasama live on air via 90.1 FM and online via Facebook. Ito po ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Ako po si Alagad Noel. At mula po sa aming programa ay nais po naming ipahatid ang mainit na pagbati sa buong Filmek community na pinangungunahan po ng aming Director 4, Dr. Junicia G. Alvindia, to our Director 3, Sir Joel Vidator, also to our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson Dr. Nelson C. Santiago, and also to our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Z. Davalos. Gayon din po sa mga miyembro ng GAD Executive Committee at higit po sa lahat ang mga miyembro ng Gender and Development Technical Working Group mula po yan sa iba't ibang division sa pangunguna po ng ating outgoing GAD Focal Person and Radio Agri Station Manager, Ma'am Bess G. Magararo. At pagbati rin po sa iba pang ahensya na nangunguna rin sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol po sa gender and development, gaya ng Philippine Commission on Women, our fellow advocates at sa mga nakasubaybay po sa ating programa ngayong umaga. At sa ating episode po ngayong araw ay pagpapatuloy ng ating talakayan last week tungkol sa mga karanasan, oportunidad at hamon ng mga kababaihang magsasaka. Sa unang bahagi po ng ating usapan na ibahagi natin o na ibahagi sa atin yung kahalagahan ng pag-aaral ng gender and development dahil nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano ba nakakaapekto yung kasarian sa oportunidad o sa papel o role ng mga kababaihan o partisipasyon ng bawat isa sa lipunan. So nabanggit din po ng mga karadyo agri yung agrikultura nga hindi maikakala yung mga mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan. Sila ay hindi lamang po katuwang sa production kundi mga leader, negosyante at tagapagtaguyod din sila ng pag-unlad ng komunidad. Gayunpaman, kasabay ng kanilang mga tagumpay ay mayroon po itong kaakibat na iba't ibang hamon na patuloy nilang kinakaharap sa pagpapatakbo ng kanilang mga kabuhayan. So sa pamamagitan po ng ating usapan, maaari nating matukoy yung mga hindi pagkakapantay-pantay na posibleng magbigay daan sa pagbuo ng mga programa at patakarang mas makatarungan at inklusibo. So dito po ngayong araw po sa episode natin, sa ikalawang bahagi ng ating usapan ngayong araw, muli nating makakasama si Sir John Paul B. Prado, Office Head ng Research, Extension, and Publication mula sa Core Gateway College Incorporated upang ibahagi ang kanyang pananaliksik tungkol sa business practices, opportunities, and challenges of women farmers in Santo Domingo, Nueva Ecija. So good morning po Sir John Paul and welcome back to Radio Agri and of course, on our program Wanna Know. So baka meron po kayong mga gustong batiin na mga nakasubaybay po sa ating program ngayon. Umaga po sa taga-pagsubaybay ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek. Gusto ko lang batiin yung mother ko in our house. Sana ay nakikinig ka or nanonood ngayon. Also to our President, Ma'am Angie, my BPAA, Ma'am Marge, to the BSBA or the College of Business and Management, Dean
Dr. Marviluan and the rest of BSBA family. And also kay Doc Argel din na sana ay kasama rin natin ngayon para mapag-usapan itong study natin about business practices and challenges of women. And gusto ko rin po batiin din no si Alagad Rocky no na unfortunately hindi po siya makakasama sa atin ngayong araw dahil din po meron siyang kailangang attendan na important meeting. And also hello din po kay Sir Argel na sana nga po ay kasama ulit natin siya no pero siguro sa mga future po na ating episode ay makasama natin siya. And ayun nga po bilang pagpapatuloy po muli po pala Sir John Paul mula po sa himpilan ng aming Radyo Agri at sa bumubuo ng programang Wanna Know, nagpapasalamat din po kami sa pagpapaunlak muli ng aming imbitasyon. So bilang pagpapatuloy po ng ating episode ngayong araw no, para po sa mga hindi nakanood o hindi nakasubaybay po sa ating episode last week. So maaari niyo po bang ibahagi ulit sa amin or sa mga viewers at listeners yung background ng inyong research na pinamagatang Business Practices, Opportunities, and Challenges of Women Farmers in Santo Domingo, Nueva Ecija. Gusto ko lang mag-salamat sa AgriFilmex sa pag-invite po ulit sa akin para pag-usapan yung aking study about the business practices and opportunities and challenges of women farmers in Santo Domingo, Nueva Ecija. Napakaganda ng naging usapan natin last week about doon sa current na status ng mga women pagdating sa agrikultura at yung mga nagiging participation nila, yung mga ginagawa nila activities to at least recognize them as part of also of our community. So napag-usapan nga natin yung kanilang tumataas na participation when it comes to agriculture, particularly in the aspect of agribusiness na nakikita natin na yung mga kababaihan ay they are now being recognized and being one of the community pagdating sa pagpo-produce ng mga products. And also, napag-usapan din natin yung mga yung ilan sa mga diskriminasyon na na-encounter ng mga kababaihan pagdating sa hindi lamang sa agrikultura kundi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So hindi naman natin may iwasan ang diskriminasyon, palaging nandun naman yon. Pero through the help of siguro this program and this study ay mababawasan or malilimit yung mga yung mga discrimination. And also pagdating doon sa naging study ko ay natalakay nga natin yung Rural Improvement Club wherein nakatulong yon para mas mabigyan ng platform yung mga kababaihan to showcase their talent and skills pagdating sa pagnenegosyo. So nakatulong ang gobyerno para mapagbigay ng support and training sa kanila para mas mapalago and mas mapalawak yung kanilang kaalaman. And also, the current status of women farmers in Santo Domingo, Nueva Ecija. So maraming ang mga kababaihan ang nagpa-participate pagdating sa agripreneurship. So karamihan sa mga kababaihan na yon ay their primary livelihood is crop production. However, they are earning less, wherein 5K less lang yung nagiging profit nila given na they only have limited na funds since they are only using their own capital. And also pagdating sa business practices, natalakay rin natin yung mga effective marketing strategies na ginagawa nila when it comes to product, price, place, and also yung promotion. So nakakapag-adapt naman sila kung ano yung mga current trends. When it comes to opportunity, natalakay rin natin yung access to market, wherein nagkakaroon na sila ng recognition, nakaka-reach na sila ng wider market, and also yung current na technologies na pwede nilang i-adapt in their production. And aside from that, pagdating sa challenges naman, hindi naman din siya may iwasan. So those women experience challenges when it comes to availability of their resources, when it comes to competition and demand, given na they only have limited na capacity to produce their product. And natuwa ako dun sa naibigay niyo pong knowledge about doon sa multiple burden. So napakalaking knowledge yun for me kasi nga maraming women ang nakaka-experience ng multiple burden. And nabanggit niyo po Sir John Paul yung RIC, so Rural Improvement Club. So para lang po sa kaalaman ng lahat, ano nga ba yung Rural Improvement Club?
Hub. So ito po yung non-government organization, technically assisted po ng agricultural technician ng isang local government unit o ng LGU. So sila po ay voluntary at barangay-based organization na composed of approximately 20 to 30 rural women na meron po silang kanya-kanyang interest or capabilities o mga kakayahan na sila po ay mobilized for socio-economic projects. And sa atin pong next question naman po, sir, batay po sa inyong pag-aaral, ano po yung mga natatanging contribution ng kababaihan sa entrepreneurship sa sektor ng agrikultura? Napakalaki ng nagiging contribution ng mga kababaihan, hindi lamang sa agrikultura, maging sa agripreneurship. So, based doon sa naging study ko, ang pinaka-contribution ng mga kababaihan is yung value creation, wherein nakakatulong yun for them to at least mapataas yung kalidad ng kanilang mga produkto and also to transform yung mga raw products nila into a more marketable products na nakikita natin and pwede natin i-offer in the market. Ano naman po kaya yung mga nagtutulak sa mga kababaihang magsasaka na pumasok po sa mga value-added agribusiness? So, nasabi ko nga kanina na ang current status ng mga kababaihan ay, though they are, or majority of them are involved in crop production, ay limited lang din yung nakukuha nilang mga profit or income. So, primarily, the very reason kung bakit sila nag-engage in agripreneurship or in value-added activities is because of the added income or gusto nila ng additional income. And also, part of that is yung recognition nila wherein kapag napipil nila na they can produce, mas nakikilala kasi sila in their community kasi doon nga sa naging interview namin with the Santo Domingo LGU ay na-i-display yung mga products nila. So that is or that adds value to their self na rin as women. And last kasama rin siguro dyan, pwede nating idagdag is yung breaking stereotype wherein para mas mapatunayan na itong mga kababaihan na to ay kaya rin makipagsabayan sa kahit na anong gender sa mga kalalakihan is nawawala yung discrimination kasi mas napapatunayan nila na kaya din nila. And siguro, the RIC can also provide opportunity sa mga women farmers para mapakita nila yung kanilang mga skills. So napakagandang platform na merong RIC para masuportahan yung mga kababaihan. For our next question naman po, sir, sa inyong pag-aaral, ano po yung mga entrepreneurial opportunities na pinapakita or pinaka-nakikita ng mga kababaihang magsasaka? Based on my study, I tackle different opportunities when it comes to value-adding activities. So, first is yung access to market. Opportunities siya kasi majority of those women farmers ay they are taking advantage of RIC para mas maidala yung mga product nila to wider market. So, nagkakaroon ng malawak na network itong mga kababaihan na to. And also, nagkakaroon sila ng mas mataas pa or mas malawak na participation when it comes to agripreneurship. And also, yung when it comes to access to market kasi, since commonly they are offering their products to the community, they are commonly practicing direct selling. And from that, nagkakaroon ng support from their community na maibenta yung mga products nila sa kanilang mga kakilala, mga kamag-anak. And pagdating naman sa access to technology, though hindi naman lahat ng technology ay nare-receive ng mga kababaihan para makapag-produce sila ng mas marami pang mga produkto, yung government naman natin, they are providing kung ano yung mas kailangan ng mga kababaihan. And kagaya nga, for example, they received mentoring and technical support. Yung government natin, along with DAAPI, ay nagpo-provide sila ng technical support para sa mga kababaihan para mas lumawak yung kaalaman nila sa paggamit ng mga teknolohiya at para mas makapag-produce din sila ng mas marami and mas bagong mga produkto. And lastly siguro, yung cooperative and network participation
Through also the help of DTI, etong mga kababaihan na to ay natutulungan ng government para makapag-participate or maka-join sa mga trade fairs and exhibits. Nagkakaroon sila ng shared experiences, natatanong nila kung ano ba yung mga best practices ng mga ibang regions, ng ibang municipality, para yung mga best practices na yun ay i-adapt din nila on their community. So yun po yung mga mga salik or mga factors na nakakatulong po sa paglago ng tagumpay ng negosyo ng mga women farmers. And also, nabanggit nyo rin po kanina, Sir John Paul, yung mga opportunities. Sobrang dami po talaga na value-adding activities kasi mula food processing, mula pagbebenta ng mga agricultural products, nandyan po yan. And yung mga iba pa pong negosyo na agriculture related na sa halip nga po na ibenta nila yung mga kanilang mga ani, nagkakaroon din sila ng chance or pagkakataon na mapataas yung halaga nun sa pamamagitan ng pagproseso at yung pagbuo nga rin ng kanilang sariling produkto. And nabanggit nyo rin nga po yung malaking tulong din po ng LGU. Yes po. Na isa rin yun talaga kapag alam mo kasi na supported siya ng LGU and ng buong community, meron yung nagbibigay siya ng confidence sa mga women entrepreneurs to really market yung kanilang mga products. And of course, yung mga tumatangkilik din mismo ng mga products, possible na may mga nare-receive sila mga feedback na yun yung mga force din na nagde-drive sa kanila to really strive na mapaganda and mapalago yung kanilang negosyo. And regarding naman po, sir, sa iba pang hamon sa pagnenegosyo and sa pamamahalan ng kanilang kabuhayan, regarding din po sa multiple burden na nababanggit natin na yung mga kababaihan nga po magsasaka ay hindi lamang sila mayroong task or mga ginagampanan sa bukid, meron silang ginagampanan din sa kanilang household. So paano naman po kaya nakakaapekto yung mga responsibilities nila sa kanilang mga bahay sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo? Kasi syempre, di ba po, kailangan din nila na, parang sa atin lang din yan, individually, meron tayong time management. Pero minsan po kasi, di ba, parang di na natin nababalance. So, paano po kaya nila nababalance yung kanila, yun nga po, yung pagkakaroon ng multiple burden na meron silang gampanin sa bahay, meron din silang gampanin sa kanilang community group. Yun po. Ayun po. What amazed me about those women is their ability to manage their responsibilities in their household and also sa pagnenegosyo. And I think hindi na siya nagiging hindrance given nga na they are known to carry multiple burdens, na they can juggle different works at the same time. Is yung commitment, if they want to sustain their family and also to have additional income, is nagagawa nila. And also, despite nga yung multiple burdens po na napag-uusapan natin, they are still sustaining kung ano yung mga pangangailangan ng family nila. And through also businesses, agripreneurship, and nakakatulong din yun para mas makapagbigay sa kanila ng help. And like for example, kay Ma'am Virgie, the current na regional president ng RIC, si Ma'am Virgie is also a mother. Siya rin ay isang konsehala ng kanilang barangay. And siya rin ay president ng RIC. And she is also teaching women. Siya din ay nagtitrain sa mga kababaihan para mas magkaroon sila ng knowledge. And yun pa lang, parang nakita na natin na itong mga kababaihan na to is they are really willing to take multiple burdens. Though sabi nga natin hindi siya may iwasan, kinakaya nila. So hindi siya nagiging hindrance. And sabi nga, it is their way of life. Yan pa rin yung way of life nila, na kahit na anuman hamon yung kanilang ma-experience when it comes to agripreneurship, if they are committed
So nagagawa at magagawa pa rin nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Yes. Parang nagkaroon po ako ng idea, no, Sir John Paul, kasi meron po kaming usual din na segment po dito sa Wanna Know. Tinatawag po namin siyang Wanna Spotlight. So, pero ano po yun, nagagawa lang po namin siya during the celebration of the National Women's Month. So, every March lang po. Pero we look forward din po na sa buong year po, since this year sineselebrate po natin yung Year of the Woman Farmer. So, buong year po nito 2026, yung Year of the Woman Farmer. So, we hope na sana magkaroon din po kami ng iba pang guest Yes po. to tell their or to showcase or to highlight, yun nga po, to spotlight them yung kanilang inspiring story. So, si Ma'am Virgie, no, possible din siya na mag-share ng kanyang inspiring story. So, siguro yun po yung nililook forward din po namin dito po sa Wanna Know. So hopefully, magkaroon din po kami ng chance na ma-invite po si Ma'am Virgie dito sa ating programa. Ayan. And yun nga po, no, nabanggit again, no, yung sa multiple burden. Kasi para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ay malaki po kasi talagang epekto, no, ng multiple burden. Kasi maraming kababaihan yung kailangan pagsabayin nga yung kanilang mga responsibilidad sa pamilya at sa pagnenegosyo. Pero sa pagpapakita po ng kanilang karanasan or yun nga, yung nanay sila sa bahay, nagtuturo at the same time sa kanilang community, ay ang laking malaking inspirasyon. Yun din yung ginagamit nila para sa patuloy na pagsisikap nila na magkaroon ng dagdag na pagkukunan nga po ng kita sa kanilang kabuhayan, since yun nga po ang kanilang way of life. Ayan. And for our next question naman po, Sir John Paul, paano po kaya nakakatulong ang entrepreneurship sa economic empowerment ng kababaihan? Malaki ang tulong ng entrepreneurship to empower women. Kasi they are not only being dependent doon sa kita ng kanilang mga asawa. Through entrepreneurship, agribusiness, value-adding activities, is nagiging strong independent women din sila when it comes to their income. So, sa pagnenegosyo rin. And on top of that, based on my study, ay majority of women nga, though they are participating in crop production as their primary livelihood, but earning less, nakakatulong yung pagiging or pagpa-participate nila in those types of activities para mas mapalago yung kanilang kaalaman and also makapag-provide ng additional income, not just to themselves but also to their families. And also to their fellow women members ng RIC. Ayan. And paano naman po kaya nila nasisiguro yung sustainability ng kanilang negosyo sa harap po ng tumitinding competition? Kasi di ba po, for example po sa mga coffee shop ngayon, ang dami nang nagtatayo ng coffee shop, and makikita rin po natin sa ibang mga community, since hindi lang naman po sa Santo Domingo yung merong RIC, tama po ba? Yes po. So, paano po kaya yun? Paano po nila nasusustain yung ganun pong situation? Though in business naman, hindi natin may iwasan yung competition kasi nandun at nandun pa rin naman yun. And siguro, what makes them sustain yung kanilang business is through product innovation. Itong mga RIC members na ito, yung mga women farmers na ito, they are open to the knowledge na pwedeng i-innovate pa yung mga products na pinoproduce nila. So, pagdating dun sa quality ng products na pinoproduce nila, ay meron silang mga naiisip na panibagong innovation na pwede nilang gawin and pwede nilang i-offer in the market. Aside from that is yung packaging nila, ng product nila. So napakahalaga yun kasi yun yung unang nakakita ng mga tao. So kapag maganda yung nagiging packaging ng product nila, maganda yung appearance, mas nagiging attractive siya. Even the logo. Yung mga logo nila, I think nagkakaroon sila ng training from DTI kung paano yung magiging or yung kung paano mas mapapaganda yung mga logo nila. Though maganda naman na, I think ay mas may maigaganda pa yung mga logo nila.
And pagdating naman dun sa pricing strategy nila, mostly they are using cost-based pricing. So nagiging flexible sila kung ano man yung nagiging cost ng kanilang mga materials para makapag-produce ng kanilang mga products. Pagdating sa place or distribution, they are also keeping up with the current trends, kagaya nga nung nabanggit natin last time na they are also utilizing social media platform. They do live selling para mas maibenta yung product nila at para mas makarating sa mas malawak na market share. Most of their products din ay nakakarating na rin from other countries na na-showcase na rin nila sa ibang bansa yung mga na-ipoproduce nilang mga products. And pagdating sa promotion naman, aside from live selling, yung pinaka best practice nila is word of mouth. Since sabi nga, they are only selling or they are also selling within their community. So napakalaking tulong ng word of mouth. Wala rin silang ginagastos and also mas nakikilala yung product nila. Ayan. And siguro din po no, sa mga, yung nabanggit ko rin po previously sa episode natin, yung mga bumibisita po no, since naka-display po yung kanilang products sa LGU, so possible din po no, na yung mga bumibisita po sa barangay or sa community na yon na kita yung produkto, so naisipan nila na yun na yung pasalubong no. Yes po. So doon po siguro nagkakaroon din ng opportunity na kaya po na pupunta siya or na ma-market or na tatry po siya sa ibang bansa. So ayun nga, mahalaga din po na sinabi niyo Sir John Paul yung pagiging bukas nila sa pagbabago and yung sa patuloy po nila ng pag-aaral pa rin. And we are thankful po na sa mga government agency like DTI na patuloy na sumusuporta po sa mga RICs and na mapabuti po or mapaganda yung kalidad ng kanilang produkto. And nabanggit niyo rin po kanina Sir John Paul yung regarding po sa logo nila, though maganda naman na po, just like you said. Siguro ngayon lang din po no, parang ang dami na rin po kasi natin nakikita ng mga AI generated na mga logo. So siguro for me personally, yung gusto ko makita no sa community na yun is talagang sa logo nila ma-showcase nila yung talagang reason, yung elements, nandun yung reason behind yung kanilang advocacy na yun nga, parang as much as possible galing talaga sa kanila yung design ng logo. So sa mga AI generated po sana ay hindi parang gusto sana natin is personalized talaga yung kanilang para doon natin kasi na-appreciate talaga yung sincerity no ng kanilang community. So ayun, parang ang daming parang pwede pa to Sir John Paul ng part 3 no. Part 3 pa. Ayan, pero ayun po mga Karadyo Agri, yun po yung mga napag-usapan natin sa part 1 and yun nga sa unang bahagi ng ating episode ngayong araw. So marami pa po tayong pag-uusapan maya-maya. So we'll discuss more about our topic. Stay tuned lang po mga Karadyo Agri. Wanna Know will return after our short break. At kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa Bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. At ako pa rin po ang inyong kasama, Alagad Noel. Ayan. Medyo nasanay kasi ko na kasama ko si Alagad Rocky. So, hindi pa rin po pala ako sanay na mag-isa. So, Alagad Rocky, kung nakikinig ka man, sana next week ulit ay kasama na ulit kita. Ayan.
So, kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayong magkomento or mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, o sa aming hotline 0962-119-7445. Again, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa aming hotline 0962-119-7445 kung meron po kayong mga suggestions regarding po sa mga topic natin dito sa ating Gender and Development Program, kung ano po yung mga gusto nyong paksa na marinig dito sa ating programa. So if you missed also one of our episodes, you can still watch our previous episodes or yung mga replay po natin sa YouTube channel at Radyo Agri 90.1 Filmec. So again, kasama po rin po natin si Sir John Paul Prado mula po sa Core Gateway College Incorporated. Ayan. Baka may mga nakalimutan po kayong batiin kanina, Sir John Paul, na gusto nyo pong batiin. Baka may mga naalala po kayo sa naisip, baka may mga naisip pa po kayo na mga pwede nyo pa pong batiin. Ayun po, yung extension ng BSBA family namin. Sir Jeff, Ma'am Rech, Sir Franz, yung mga nanonood, and napanood rin nila actually yung episode last week. So, hello. Nandito ulit ako to talk about my study, and I also hope that you are doing well. Sa mga classmates niyo po ba, Sir John Paul, meron din po kaya silang mga, or kayo lang po ba yung meron pong topic about gender and development? I think yes, kasi yung study ko is natakal niya talaga yung, or nakafocus lang talaga siya on women farmers. Though yung ibang mga kaibigan ko rin, kaklase ko in masters, they are tackling naman about agriculture. Baka possible din po kasi na ma-invite din po natin sila dito sa ating program, and magkaroon din po sila ng opportunity to share kung ano po yung mga resulta ng kanilang naging study. Ayan. To continue, Sir John Paul, yung atin pong usapan. So, for our next question, ano naman po kaya yung papel po ng government support sa entrepreneurial success ng mga kababaihang magsasaka? So, nabanggit na po natin kanina yung sa DTI. Ano pa po kaya yung iba pa pong support po na possible po na pwede nating ma-recommend po sa mga RICs? Ayun nga. Isa sa mga naka-under na variables under opportunity based on my study is yung access to government support, wherein itong mga kababaihan na to, they are aware of the different programs offered by the government. So aside from DTI, they also receive assistance and training programs from the extension services offered by CLSU. So si CLSU ay nakakatulong sa kanila to facilitate, since they don't have this yung parang facility para makapag-produce ng kanilang mga products. Si CLSU ay nag-offer ng kanilang facility para sa mga women farmers. Aside from that, other SUCs, state universities and colleges, nagiging part din ng extension services nila, yung mga RIC, yung mga women farmers na to. And also, the DA itself, DA-ATI, pagdating naman sa mga training programs. And so napakahalaga po ng ng suporta ng pamahalaan, dahil yun po din yung parang nabanggit na rin po natin kanina na yung pagbibigay po ng access, yung mga training, access sa training, technologies, and especially sa puhunan din po na at mga programa po na nakatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. So sa pamamagitan po ng mga programa na yon, mga Karadyo Agri, mas nagiging handa yung mga kababaihan upang mas maging competitive sila sa market. Ayan. And sa inyo naman pong pananaw, Sir John Paul, ano po kaya yung mga programang kailangan pa upang mas mapaunlad po yung kakayahan ng kababaihan bilang mga entrepreneur sa agrikultura? Bukod siguro dun sa mga training programs, marami pang pwedeng i-offer na programs yung government at yung mga ibang state universities at colleges nga as part of their extension. So, pangungunahan na siguro yan ng mga researchers. So, ano yung mga possible na pwede nilang i-tackle pa na
for example, mga problems and challenges pa na na-encounter ng mga kababaihan, so that yung mga gagawin nilang programs are backed up by research and kung ano talaga yung pangangailangan ng mga kababaihan. Aside from that is also siguro pagkakaroon natin ng maayos na polisiya and regulasyon para sa para sa pangangalaga sa mga kababaihan, lalo na pagdating sa agrikultura. So para mas ma-recognize rin sila and para mas makapag-produce sila with motivation. And also po, no, siguro kailangan din ng mga training more on business management. Ayan, and siguro din sa ano din po, topic ng financial literacy. Ayan, pwede rin po yan, no, para yung itong mga ganitong bagay po talaga yung kailangan ng isang entrepreneur. Also sa marketing, and ayun naman po sa training din sa mga paggamit po ng technologies, kasi ang daming pwede, no, na magamit po na technologies. And dito naman po sa PhilMech, meron po tayong mga women-friendly technologies. So, ano po siya, as much as possible ay yung mga technologies po na generate ng ating ahensya ay women-friendly. Yung kaya pong i-operate ng mga kababaihan. Kasi 'di ba, sabi naman natin, kung ano yung kayang gawin ng kalalakihan, kaya din gawin ng mga kababaihan. Pero yun nga po, hindi pa almost lahat ng mga kababaihan hindi pa siguro nila na re-realize, kasi nga meron pa din yung gender discrimination, ganyan, gender stereotype. So parang hindi pa sila, or hindi pa, yun nga, hindi nila nare-realize yung great potential nila, kasi nga dahil doon sa mga gender biases na still ay meron pa rin po ngayon sa ating society. So, also yung isa rin po, no, na mahalaga is yung palakasin yung access ng mga kababaihan sa mga resources tulad ng puhunan, ayun nga po yung kaalaman and market opportunities. Kasi po, mga karadyo agri, pag nabigyan sila ng sapat na suporta, mas mapapalakas nila yung kanilang kakayahang magnegosyo at yung kanilang contribution or ambag sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura. For our next question naman po, sir, kung bibigyan po ng sapat na kapital ang mga kababaihang magsasaka, ano sa tingin ninyo ang magiging pinakamalaking pagbabago sa kanilang negosyo? Ayun nga, since ang kanilang primary na limitation is yung sa kanilang mga fund, sa capital nila to produce more products, siguro kung mabibigyan sila ng enough na capital to produce, is magkakaroon sila ng improvement when it comes to the capacity of their production. So, kung meron silang sapat na kapital, mas marami yung magagawa nilang mga produkto, mas marami yung may offer nila in the market. And at the same time, marami rin yung magiging kita nila. Bukod doon is yung quality or standard ng kanilang mga produkto. So, magkakaroon or tataas ang quality ng kanilang mga products since meron nga silang enough na fund para mapag-aralan kung ano yung mga dapat pang i-improve sa kanilang product. Pagdating sa standard nung product din nila, pasok pa rin doon, and also yung quality control. And bukod doon ay yung market reach. Dahil nga mas marami ang mapoproduce nila, kaya nilang i-cater, hindi lang yung community nila but also the wider market, is ma-reach din nila yung mga ibang market pa na pwedeng makilala yung kanilang mga produkto. Like for example, sa supermarket, I think they are also planning pa na i-offer yung kanilang mga products in the supermarket. So bukod nga doon sa ginagawa nila ng mga trade fairs, aim din nila or objective din nila na yung mga product nila is once or in the future ay ma-display sa mga supermarket. So napakalaking opportunity yun for them para mas makilala nga yung product nila. And siyempre, kapag meron silang naipaproduce, may mga kinikita sila, mas nagiging productive sila in their lives. And also, mas namomotivate sila to venture in entrepreneurship. And kung meron naman po kayo, Sir John Paul, na isang recommendation para po mas maparami pa po yung mga women agri-entrepreneurs dito po sa Pilipinas, ano po kaya yun at bakit po?
Actually, marami naman na tayong pwedeng gawin na programa Mhm. para sa mga kababaihan. Pero bukod sa training programs and government support, like for example, pagpapautang, Mhm. pagbibigay sa kanila ng assistance, ng equipments para makapag-produce. Since I am an advocate of education, nasa Mhm. field ako ng academe, siguro mas or ang recommendation ko to encourage more women to participate in Mhm. agripreneurship is i-integrate natin siya in the curriculum. Mhm. Ituro natin sa mga kabataan, sa mga mag-aaral, Mhm. kung ano yung mga advantage ng pag-venture in agripreneurship. Mhm. Kasi I think yun yung medyo kulang pa Mhm. kasi hindi, or most of, or yung karamihan sa curriculum ng in the academe ay hindi siya output-based. So, mas Mhm. maganda siguro kung output-based siya para mas nakikita kung ano yung mga possible na outcomes when we venture in agripreneurship. Mhm. And since ang target nun is yung mga kabataan, Mhm. and yung mga kabataan na yan, they are the future generations Mhm. of magsasaka. Mhm. So kung alam nila kung ano yung mga pwedeng maitulong Mhm. sa kanila ng agripreneurship, is Mhm. may encourage sila in the future na palakasin pa rin ang industriya ng agrikultura. Mhm. Ayan. And i-share ko lang din po na Sir John Paul. Actually, dito rin po sa PhilMech, meron po tayong program which is yung Youth for Mechanization program. So, isa din po yung agripreneurship sa mga features po or yung mga programs po na part po ng Y4M na yun din po yung pinopromote nila yung sa agripreneurship. So, I believe meron din po actually before nakapag-conduct na po ng bootcamp. So ayan na introduce na po sa mga kabataan yung mga or yung kahalagahan or kagandahan po ng mechanization, and may part din po na yun nga sa entrepreneurship kung paano ba ma-encourage pa yung mga kabataan to venture or to choose agriculture as their career in the future. Ayan. And regarding naman po sir sa mga iba pa pong sa inyo pong pananaw, no, bakit po kaya mahalagang kilalanin yung contribution ng kababaihan sa sektor ng agrikultura? Kagaya nga ng nasabi ko, eto mga kababaihan na to, they are increasingly participating in agriculture, particularly in agribusiness. So napakahalaga na nabibigyan natin sila ng recognition as primary din na beneficiary ng kanilang mga nagagawang output. And kagaya nga nan, they are carrying multiple burdens para mas ma-encourage sila, mas ma-motivate sila, and also makapagbigay sila ng enough na fund para sa kanilang pamilya. Mhm. So napakahalaga na ma-recognize natin yung mga efforts na ginagawa nila pagdating sa agribusiness. Mhm. Bilang pagtatapos po or mga questions pa po before we answer, John Paul, ano po kaya yung pinakamalaking entrepreneurial lesson na natutunan nyo po during the time po na nandun po kayo sa community? May mga naibahagi po ba sila sa inyo na pwede nyo rin pong magamit if ever na may plan din po kayo to venture into agri-entrepreneurship, ganyan po? Ayun. Napakarami ng lessons na naibigay sa akin all throughout this study. Kagaya nga nung sinabi ko last time, di ba? Respect and appreciation para sa mga kababaihan. But what makes me or what amazed me about those women also is yung they are living empty rooms. Mhm. Ibig sabihin na they are not just contented on the knowledge na meron sila, but also they are open for improvement. Mhm. So bukod nga dun sa alam na nila is they are also willing to learn more. Mhm. And as a teacher, Mhm. so ako rin naman, I can apply that on my daily life Mhm. as instructor, as teacher, kasi nga ako, hindi rin naman ako, or hindi naman palaging na tama, Mhm. hindi palaging na alam ko lahat. Mhm. So I am also open to learn more Mhm. from my students, from my Mhm. institution, and also dun sa mga research na nagagawa natin. Mhm. Nakakapagbigay ng additional knowledge na malaman kung Mhm. ano ba yung mga current na pwede nating
ma-contribute in the field of the academy. Mhm. And lalo na sa pagnenegosyo, since itong mga kababaihan nga na ito, they are willing to learn more about paano mas ma-improve yung mga product nila. So, pwede rin makatulong yun para mas makapag-produce sila ng mas magagandang product. And last question na po, sir, totoo na po to. So ano po yung nais nyo pong makita na pagbabago sa papel ng kababaihan sa agrikultura sa mga susunod pa pong taon? Siguro ang primary na pwede nating i-aim sa ngayon is yung motivation ng mga kababaihan. So last time nga nabanggit natin na yung mga kababaihan, though marami ang nagre-register, pero limited lang yung nagpo-proceed into the activity. Konti lang yung nagpo-proceed doon sa pagme-maintain ng kanilang mga nasimulan. So I think ang possible na pwede nating na ibigay or pwede natin na i-aim in the future is the participation or mas dumami pa yung mga kababaihan na nagpa-participate in agripreneurship. And kagaya nga rin nun, pagdating sa edukasyon, is ma-integrate yung mga programs, mga programa ng gobyerno sa edukasyon, lalo na sa agrikultura. And mula naman po sa amin, no, syempre gusto rin po natin makita, no, yung pantay na access sa opportunities, resources, and also sa leadership. So hopefully marami pa tayo makita, no, ng mga women leaders sa mga sa mga rural sa mga RICs natin. Ayan. And ayun po, mga Karadyo Agri, muli po nakasama po natin si Sir John Paul B. Prado at nagbahagi po siya ng kanyang kaalaman at mga resulta po ng kanyang pananaliksik sa business opportunities and challenges of women farmers in Santo Domingo, Nueva Ecija. And bago nga po tayo muling magpaalam, muli po naming ipinaabot ang aming taos-pusong pasasalamat po sa inyo, Sir John Paul, and also sa inyo po, Sir Argel, sa inyo pong oras and sa kaalaman at mahalagang pananaw na ibinahagi nyo po tungkol sa gender and development. And sa pagbabahagi na rin po ng inyong mga resulta ng inyong pag-aaral na nakatulong po sa pagpapalawak ng aming pag-unawa sa mahalagang papel ng kababaihan at mahalagang papel ng mga kababaihang magsasaka sa ating lipunan. So maraming salamat po ulit sa inyong dedikasyon sa pananaliksik at sa patuloy niyong pagsuporta po sa pagpapaunlad ng ating agriculture sector. So mula po sa ating talakayan ay mahalagang kilalanin natin, no, yung mga kababaihan. Hindi lamang po sila katuwang sa agrikultura, sila ay mahalagang bahagi ng pagpapaunlad nito. So mula po sa production, sa processing at sa pamamahala po ng buong community nila hanggang sa paghubog ng mga makabagong pamamaraan, yun nga po yung mga best practices nila sa agriculture or sa kanilang community, ay patuloy nilang pinapakita yung kanilang husay, sipag at dedikasyon. So para naman po sa ating mga government agency, sa mga kagaya po natin, so sa pagbibigay po ng pantay na oportunidad at suporta sa mga kababaihan, mas napapalakas natin ang sektor ng agrikultura tungo sa mas inklusibo, matatag at magandang kinabukasan. So baka meron pa po kayong message po, sir, sa mga iba pa po, or message nyo po siguro sa inyo po mga naging respondents, for example, ganyan po. Ayan. I am very thankful sa mga naging part ng study ko para mas maintindihan natin kung ano ba yung tunay na kalagayan ng mga kababaihan pagdating sa sektor ng agrikultura at sa agripreneurship. Dahil nga, bukod sa pagiging ilaw ng tahanan, itong mga kababaihan na to ay nagsisilbi na ring haligi pagdating sa agrikultura. Despite the discrimination na na-experience nila in their daily lives, despite yung pagkakaroon nila ng limitations pagdating sa kanilang mga activities, they are still fighting for their rights and dun sa pagkakaroon nila ng recognition pagdating sa larangan ng or sa industriya ng agriculture. Dahil itong mga babae na to ay mga babae at hindi basta babae na. Ayan. Thank you po ulit, Sir John Paul. At dyan na nga po nagtatapos, mga Karadyo Agri, ang ating episode ngayong umaga. Kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa aming
sa ating pong comment section dito po sa ating live, o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. And for more gender and development updates, you can also visit our website, gad.filmec.gov.ph. At dito na nga po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. Sa bawat pag-unawa sa issue ng gender, isang hakbang tayo palapit sa mas makatarungang lipunan. At ang pagkakapantay-pantay ay hindi pribilehiyo, ito ay karapatan ng bawat isa. Patuloy tayong maging boses ng respeto at tunay na pag-unlad para sa lahat. Mula po sa bumubuo ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Alagad Noel at ito ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power.